Good morning mga kakon. So, paano nga ba natin makuha ang loob ni amo? Hindi ko naman magagaranti na makukuha nyo din yung loob ng mga amo nyo. Ginawa nyo yung mga ginagawa ko. Kasi magkakaiba naman tayo ng sitwasyon, magkakaiba tayo ng mga amo, magdidepende din yun sa kung anong karakter ng mga amo ninyo, kung paano ninyo kuhanin yung loob ng mga amo. Pero ako kasi, in my case, hindi naman ako masyadong nahirapan kuhanin ang loob ng mga amo ko dahil hindi sila ganun ka parang traumatic na tulad ng iba na ano sila soft spoken soft spoken kasi mga amo ko. So medyo hindi ako masyadong nahirapan. Ako lang talaga yung hindi soft spoken, hindi uso sa amin. Bisaya ako eh. Pero mga alam ko na mataas ang standard ng mga amo ko. Paano sinisikap ko talaga siya na magawa ng tama yung mga gusto nilang ipagawa sa akin. Noong una, hirap na hirap ako, yes. Pero every time na nagkakamali, nililista ko yan as much as possible. Hindi na ako nag-i-explain sa mga amo ko kapag may sinabi sila sa akin na don't do this, don't do that. As much as possible, gawin mo to ng ganito, ganyan. Oo lang ako ng oo. Hindi na ako nag-i-explain sa kanila ng kung ano-ano. At pag may hindi sila nagugustuhan, like, syempre hindi naman talaga natin basta-basta nagagawa ng tama kaagad yung mga ginagawa natin. Mas nagsusorry ako kasi importante sa kanila dito yung salitang sorry, thank you, you're welcome, ganyan. Mahalaga sa kanila yan dito mga huwag niyong kakalimutan yan. Ako man din, hindi ako sorry na tao kapag may nagawa akong mali kasi hindi nga ako nasanay. Sa Saudi kasi hindi ako sanay ganun mag-sorry, mag-thank you, mag-welcome, ganun. Hindi ako ganun. Pinapakiramdaman ko kung paano ako magi-explain sa kanila, pinapakiramdaman ko kung paano ako magi-start ng conversation sa kanila. Kinig na lang ako kung ano mga gusto nilang iparating sa akin. Okay na lang ako ng okay. Yung minsan kahit sa isip-isip ko ang dami tumatakbo na mga question, bakit kaya ganun? Bakit ganun ang gusto nila? As much as possible, ang ginagawa ko ngayon mga obey first before you complain. Parang ganun na yung patakaran ko. Obey muna ako. Tapos pag nakikita ko na mali naman talaga, saka na ako nag-i-explain sa kanila. Pero always ko talaga na, alam mo yung pinag-iisipan ko yung mga sasabihin ko na offend yung mga amo ko. Ganun mga Tapos hindi na, pagkadating naman sa about sa day off, hindi talaga ako nagpapalate as much as possible mga kahit na yung coffee ko is 10, sabi nila sa akin, okay lang naman kahit umuwi ka ng 10, hindi ko na pinapaabot ng 10 mga tuwing day off ko talaga maaga akong umuwi. Tapos, di ba, pag day off natin, di ba, hindi naman tayo kailangan, syempre, hindi naman tayo pwedeng gumalaw na sa bahay niyan kasi day off natin yan. Pero ako mga talagang nagta-tidy up ako. Hindi naman yung naglilinis-linis, pero nagta-tidy up talaga ako. May mga time pa nga na kapag nauna silang umalis sa akin, di ba, day off ko. So, minsan, late na akong magising. Mga siguro 9 or 10, yan, saka ako babangon. Tapos sila, minsan nauuna na yan sila sa akin lumabas. Ang ginagawa ko mga syempre ang bahay makalat. Hindi ako lumalabas, hindi ako umaalis ng bahay hanggat hindi ko natatidy up yung sala or yung room nila. Talagang tinutupi ko pa rin yung mga higaan nila mga kasi mabilis lang naman gawin at maliit lang naman ang bahay. Tapos sa kusina, pag may mga hugas-hugasin, hinuhugasan ko rin yan ng paunti-unti. Hindi talaga yung iniiwan ko ang bahay na madumi. Para in that way, pagbalik ng mga amo ko kahit wala ako, parang maaliwalas yung bahay. 'Di ba pag tayo marumi ang bahay, parang ang init-init ng ulo natin, parang ang hirap gumalaw, parang ganoon. May ganun tayong pakiramdam eh. Alam naman natin yun sa sarili natin. Syempre lalo pag ikaw nanay na, no, naiinis tayo, parang may mga kalat-kalat. Eh syempre, yun na lang iniisip ko para pagka uwi ng mga amo ko, pagka galing nila sa labas, kahit wala na ako, yung bahay maaliwalas. So, kahit na hindi naman na obligado na gumalaw, pero ginagawa ko pa rin mga para ayoko may masabi yung mga amo ko sa akin. Tapos umuwi ako ng mga 8 yan, kahit na minsan alas 6 na sa baba na ako ng building, pero nagtatambay na lang talaga ako dun sa baba. Hinihintay ko talaga na mag 8 para hindi na masyadong sobrang aga, hindi rin sobrang late. Ay, wala naman kasi ako mga sinasamahan na kung ano-ano. Alam mo yung iwas-iwas tayo sa mga sinasamahan natin, mga grupo-grupo, yung mga kaibigan na kung saan-saan napupunta. Minsan late nang nauwi. Yun, iniiwasan ko talaga yung mga na sumama sa kung saan-saan grupo para hindi ako makompromis. Hindi ko maobligay yung sarili ko na malate umuwi. Tapos pag may mga binibigay yung mga amo ko sa akin, talagang pinapakita ko sa kanila yung pag-appreciate ko, ganun, lalo na yung mga lola, kapag kayo mga lola, binabati nyo lagi, tapos nagte-thank you kayo. Gusto nila, kaya siguro nakuha ko yung loob, dahil talagang pinaparamdam ko sa kanila yung appreciation ko kahit na konting bagay na ibigay nila sa akin. Talagang pinapa-feel ko sa kanila na napaka-thankful ko, parang ganun. Kahit yung mga lola dito, diba, may iba na kasama nila ang lola.
Hayaan niyo yung mga lola ninyo mga mi kapagka may nakikita na mga mali sa inyo, hayaan niyo lang, huwag niyo silang sagot-sagutin. Yung mga lola, gusto yan nila na pang binabati. Siyempre, para makuha natin yung loob ng mga amo natin, kailangan siyempre magawa natin ng tama yung mga pinapagawa nila. About naman din sa kung may alaga ikaw, dapat kung ano yung gusto nila na ipagawa doon sa alaga mo, yun talagang sundin mo mga mi. Lalo na kapagka may baby ka. Ako naman, hindi naman baby yung alaga ko, pero yung pag-aalaga ko sa aking alaga ay parang way of pag-aalaga ng baby kahit na 3 taon na siya. Yung pag-aalaga ko sa kanya na gusto ng mga amo ko is nasa bathtub pa rin. Kaya yun din ang sinusunod ko mga mi. Huwag niyong i-insist yung mga gusto ninyo sa mga amo ninyo. Obey first before you come talaga. Parang as much as possible, iniiwasan kong mag-cellphone sa harap ng mga amo ko. Alam niyo yun, kahit na lagi nilang sinasabi sa akin na lagi kong i-check yung cellphone ko, lagi kong itabi yung cellphone ko sa akin, hindi ko pinapakita masyado yan sa mga amo ko, mga mi, dahil respeto na rin, alam niyo naman. Kaya guys, sundin niyo kung ano yung mga do's and don'ts ng mga amo niyo. O alam mo yung wag na lang ninyong ireklamo kung ano man yung feeling niyo parang mabigat, wag niyo na lang ipakita sa kanila na nagrereklamo kayo. Tapos, iwasan niyo rin mga mi na, diba, alam niyo naman dito may mga camera, iwasan niyo yung mga facial expression ninyo mga mi. Iwasan ninyong wag talagang magpapakita sa mga amo na yung kukunot yung mga noo ninyo, sisimangot kayo kasi ayaw nila yon. Ayaw nila nang nakasimangot. Ayaw nila na sumasagot. Ayaw nila na nag-a-against ka sa gusto nila. Pag may mga bagay-bagay naman na pinapagawa si amo sa'yo at sa tingin mo naman kaya mong gawin kahit medyo mahirap, gawin mo na lang. Ang gusto ng mga amo na nakikita nila na marunong ka mag-handle ng bata. Kung may alaga kang bata, gustong-gusto nila yon na nakikita nila na natuturuan mo ng magandang asal yung mga anak nila, natuturuan mo ng about sa basic na learning tutorials. Gustong-gusto ng mga amo yun. Gusto nila yung mabilis kang makaka-catch up. Kaya talagang everyday sinisikap kong mag-improve yung mga ginagawa ko. Gusto ng mga amo dito yung fast learner, yung may ang gumawa ng mga bagay-bagay, ganun yung hindi ka na kailangan utusan. Gusto nila yung fast learner, mabilis makaka-catch up. Ganun, ayaw nila yung makikita ka na wala kang ginagawa. Ayaw nila na nakaupo-upo ka. Kaya as much as possible talaga, huwag niyo ipapakita sa mga amo niyo na papetex-petex lang kayo dito dahil dito kahit malilit ang bahay, walang katapusan ang gawain dito. Paikot-ikot ka sa 4 na kanto. Kung wala kang gagawin, dapat punas-punas ka or mag-arrange-arrange ka ng kung ano-ano. Tapos, syempre, pag wala sila, hanap ka na lang ng paraan na makapagpahinga ka. Kasi dito may mga camera, nakikita ka, ganun. Kaya wala talagang ligtas kahit sabihin wala mga amo dito. Minsan pakiramdaman ka lang ng mga yan. Kaya ingat-ingat, kailangan tayo, marunong tayong mag-isip na, ay, kailangan gawin ko pa rin ito kahit hindi inuutos ni amo. Unless na lang kapag yung mga amo nyo may mga ugali na ayaw nilang pinapakialaman ng isang bagay na pag hindi nila sinabi, wag mong gawin. May mga among ganun. Yung mga amo ko ganun. Pagka sinabi ng mga amo ko na ito lang yung gagawin ko, yun lang din yung ginagawa ko. Hindi na ako nag-i-exceed doon. Kasi may mga amo talaga na maghihintay ka lang kung anong sasabihin mo sa kanila. Minsan kasi ayaw nila na pinapangunahan mo sila kung anong gagawin mo sa bahay. Kasi may mga time na like for example sa mga arrangement sa bahay, ayaw nila na nababago yung mga arrangement sa bahay. Kaya basic lang yun mga guys, sample lang yun. For example, sa bahay dito, may mga ina-arrange yung mga amo ko. May mga nilalapagyan sila ng mga bagay-bagay. Ayaw nila na pinapakialaman mo yun. Linisan mo lang, pero wag mo siyang ilipat-lipat sa lagayan. O yun yung isa sa na-observe ko dito mga middle. Siguro may mga pamahiin yan sila, basta maintindihan. Kahit nakakasagabal yan sa paningin mo, linisan mo lang yan siya at wag mong ililipat yan. Or as much as possible, if sakali man na ilipat mo yan ng ibang lagayan, picturean mo at isend mo sa amo mo at itanong mo sa kanila na okay lang ba na yan ang ginawa mo, ganun. Kasi ayaw nila yung pinapangunahan mo sila. May ibang amo na ganun. May ibang amo naman nahahayaan ka lang naman gumalaw sa bahay kung anong gusto mong gawin. Pero dito talaga kailangan mas mag-advance yung isip mo na ay okay lang ba kaya sa kanila na gawin ko ito, ganyan. Humingi ka kaagad ng permiso as much as possible kung gusto mong gawin yung mga bagay-bagay sa bahay. Kasi di ba tayo sa Middle East, halos halongkatin na natin ang buong bahay, pati mga cabinet. Pero dito may mga amo na ayaw nila ng ganun. Kaya iwas-iwasan mo yun para hindi hindi ka pag-inita ni amo, ganon. So yun ang mga isa yun sa mga ingatan nyo dito sa Hong Kong. May mga amo na ayaw nila na pinapakialaman at pinapangunahan mo sila. So, yun lang mga good luck sa mga gusto mag Hong Kong kasi
Magkakaiba naman tayo ng mga amo na madatnan. So, yun lang ang mga tips ko sa inyo, yung mga magkakaiba naman kasi tayo ng magiging sitwasyon na mapuntahan dito at madatnan. Kaya, isa lang yun sa magiging parang ideas nyo din na may mga amo pala na ganun. So, it's up to you pa rin kung paano i-handle mga sarili ninyo. Okay? Bye-bye mga